Kinben Book 5, Chapter 87. Sa Calapan City na nga muli ang bola at kasalukuyang pinapatalbog ito ni Ricky. Bago pa nga siya malapitan ni Kyle ay inunahan na niya ito ng mabilis sa paglayo mula rito. Alam ni Ricky na mahihirapan siya makakilos kung makakadikit agad ito sa kanya. Maging si Lastimosa nga ay natuwa sa ginawa nito. Magaling daw ang naisip nito at sa paghabol niya ay siya naman paglitaw ni Ibanez para magbigay ng screen na naging dahilan upang magkaroon ng mabilis na switching sa kanilang mga defender. Pinalayo nga ni Mendez si Gamboa mula kay Lastimosa. Dito na nga rin marahang kumilos sina Dre at Marky para kumawala sa kanilang mga defender. Si Ricky naman ay mabilis na umatras at nang lumapit na si Gamboa ay dito na nga siya bumigla ng kaliwa na naging dahilan upang maiwan sa kanan ng kanyang katapat. Ang play na iyon ay nagpa-cheer sa mga supporters ni Mendez. Lumangit-ngit nga ang sapatos ni Gamboa dahil sa paghabol niya kay Mendez. Dito naman ay makikita ang pagtakbo ni Lastimosa at mabilis namang kumilos ang mga kamay ni Mendez para ipasa agad ang bola bago pa siya muling madikitan nito. Ipinasa nga ni Ricky ang bola kay Carlo at sa pagkakataong ito ay napaseryoso siya dahil nabasa ni Lastimosa ang kanyang gagawin. Mabilis itong nahuli ang bola na ipapasa niya sana sa nasa corner na si Marky Lee. Napakuyom nga si Coach Cervantes sa nangyaring iyon. Paano raw nabasa ni Lastimosa ang fake pass ni Ricky? Nasambot nga ng pala ni Lastimosa ang bola at si Ricky naman ay mabilis na humakbang palapit dito kaso tumalbog nga ang bola at mabilis din itong nasambot ni Gamboa na siyang mabilis na tumakbo para itawid ito sa gitna. Hindi pa rin nga naka-score ang Calapan. At sa pagdating ni Gamboa sa side nila ay agad siyang napahinto ng kamuntikan ng maagaw ni Ibanez ang bolang pinapatalbog niya. Napatingin nga rin siya sa dumating na si Gomez at si Carlo ay napahanda dahil paparating na rin si Lastimosa na sinasabayan ni Mendez. Pagtingin nga niya kay Gamboa ay nasa ere na agad ito. Tinirahan siya nito ng tres at hindi naman ito hinayaan ni Carlo. Tumalon nga siya ng mataas para sirain ang momentum ng bitaw ng kalaban. Naramdaman naman ni Julius na magmiminti siya pero napangiti siya dahil sa pagtalbog ng bola sa ring ay siya namang pagdating ni Lastimosa para sa rebound. Nang makita naman ito ni Dre ay kumari pa siya ng takbo dahil alam niyang hindi ito mapipigilan ni Ricky. Kapag sumabay ka, makukuha mo ang ikalawa mong foul. Sabi pa nga sa isip ni Lastimosa at sa pagtalon niya ay nakita na lang din niya ang pagdating ni Sanchez. Nakuha nga niya ang rebound at sa pagharang ng mga kamay ni Dre sa kanya ay agad din niyang iniiwas ang bola rito. Bumaba ang kanyang mga kamay at bago pa nga siya lumapag ay naibitaw pa niya ang isang reverse layup na nagpa-cheer ng malakas sa kanyang mga fans dito sa Palawan. Sa paglapag nga ni Sanchez ay nakita na lang niya ang pag-iling ni Lastimosa. Si Ricky naman ay natahimik dahil sa nangyari. Ganado raw maglaro si Kyle Lastimosa ngayon at ramdam na ramdam niyang hindi siya pagbibigyan nito. Isa pa, dama rin nga ni Ricky ang focus ng depensa sa kanya ng kalaban na parang ayaw siyang pagbigyan na makagawa ng play o puntos. 8-0 nga ang naging score at napilitan na nga si Coach Isaiah na tumawag ng timeout dahil sa nangyayari. Sumilbato nga ang referee at nangibabaw ang cheer para kay Lastimosa sa pagbalik nila sa bench. Dahil nga rin sa nangyari ay dito napagtanto ng ilang manonood na ito nga raw talaga ang kakambal ni Kyrie. Napaisip nga rin sila kung bakit hindi ito naglalaro sa Maharlika League kung ganito ito kahusay. Ramdam nga ng mga players ng Calapan ang kaseryosohan sa mukha ni Coach Isaiah sa pagdating nila sa kanilang bench. Anong ginagawa ninyo? Parang hindi kayo yung pinakamalakas sa team dito sa liga ah. Seryosong tanungan ni Coach Isaiah at pinagmasdan niya isa-isa ang kanyang first five. Maging sina Baron nga ay napaseryoso na lang dahil parang nakakatakot daw si Coach Isaiah ng mga oras na iyon. Masyado kayong mabagal, hindi ganyan ang laro ninyo noong nakaraan. Finals na ito, hindi na ito regular game. Parang hindi ninyo gustong mag-champion ah. Dagdag pa nga ni Coach Isaiah at nakita na nga lang niya si Ricky na marahang tinapik ng dalawang palad ng muka. Nabigla lang ako sa ginagawa ni Sir Kyle. Hindi ako pwedeng magpatalo. Sabi nga ni Ricky sa kanyang sarili at pagkatapos ay huminga siya ng malalim at tumayo. Sorry po coach, aayusin ko na ang laro ko. Sabi nga ni Ricky at napaseryoso naman ang mga kasamahan niya. Ayos naman ang laro mo ah.
Sadyang magaling lang din si Lastimosa. Sabi naman sa isip ni Dre nang marinig iyon. Paano mo tatakasan si Lastimosa? Nababasa niya ang fake moves mo. Hindi ko alam kung paano niya yung ginagawa, pero parang alam na alam niya ang gagawin mo. Sabi pa nga ni Isaiah, at si Ricky naman ay kalmadong tumingin sa kanyang mga kasamahan. 5 kami coach sa loob ng court. Sure akong matatakasan ko pa rin siya. Sabi pa nga ni Mendez at dito na nga rin tumayo sina Ibanez at Sanchez. Kami ang bahala sa screens. Sabi nga ng dalawa at dito na nga rin nagsalita si Coach Cervantes. Kapag nakatakas si Lastimosa, huwag na kayong magdalawang isip na depensahan ito. Kung magpasa man siya ng bola ay hayaan na muna ninyo. Pagtulungan ninyo si Lastimosa, itrap ninyo siya. Sabi pa nga ni Isaiah at napatango naman ang kanyang 5 mandalaro na papasok na muli sa loob ng court. Samantala, mula naman sa bench ng Oxy ay makikita nga rin ang pagtayo ni Lastimosa. Babaguhin naman natin ngayon ang ating gagawin. Si Magbuo ang targetin ninyo. Kailangang mapagpahinga ninyo ang sentrong iyon. Kailangang mawalan sila ng rebounder. Nakangiti namang wika ni Coach Barcibal at napatango naman ang mga players niya na nagsipasok na rin sa loob ng court nang sumilbato na ang referee. Kailangang hindi rin mabasa ni Isaiah ang mga gagawin ng mga players ko. Kailangang mapanatili namin ang momentum sa laban. Sabi pa nga ni Coach Barcibal sa kanyang sarili. Nasa kalapan na nga muli ang bola at ang unang goal nila sa possession na ito ay ang makapuntos na. Sa pagdating nga ni Ricky sa side nila ay mabilis siyang nilapidan ni Lastimosa na mabilis namang niremedyohan ni Sanchez. Isang mabilisang screen nga ang ginawa ni Dre at agad namang lumayo si Ricky mula kay Lastimosa. Pumwesto agad siya sa 3-point area at dito ay mabilis siyang nagpakawala ng tres para makapuntos na sila. Mabilis nga niyang binitawan ng bola kaso biglang lumitaw si Gamboa sa kanyang tabi at nahagip ng kamay nito ang bola na sumira sa ikot nito. Si Ibanez naman ay napatakbo agad sa basket. Tinapakan kasi ni Gamboa ang paa niya kaya hindi agad siya nakahabol. Dito na nga rin makikita ang pagmintis ng bola sa ring at mabilis na ibinax out ni Magbuo sila Nete sa harapan ng basket. Tumalon nga si Marlon at sa pagsapo nga ng dalawa niyang kamay sa bola ay agad na nga rin niyang inilagay ito sa basket. Napakuyom na nga lang si Coach Isaiah dahil sa wakas nakapuntos na rin sila. Paglapag nga ni Marlon ay agad siyang tumakbo sa side nila. Si Kyle naman ay napaseryoso sa nangyari at pagpasa sa kanya ng bola ay agad siyang umatras kasama ito. Kamuntika na siyang maagawan ni Mendez at ang crowd ay napao nang masaksihan iyon. Nagkangitian ang dalawa kaso biglang ipinasa ni Lastimosa ang bola kay Gomez na mabilis na naitawid ang bola sa gitna. Si Lastimosa naman ay mabagal na naging paglakad para hindi agad lumayo sa kanya si Mendez. Si Gomez naman ay mabilis na napaiwas kay Sanchez. Napaatras nga siya dahil sa agresibo nitong depensa at dito na nga agad na lumapit si Gamboa para sa pagbibigay ng screen. Tumayo nga ito sa kaliwa ni Sanchez at bumigla naman si Gomez ng takbo sa kanan na naging dahilan para malampasan niya ang kanyang defender sa pag-aakalang gagamitin nito ang screen. Mabilis ngang dumiretso si Gomez sa basket at isa lang ang nasa isip niya ng oras na iyon, si Magbuo. Napangisi nga siya nang makita ito at kasunod doon ay isang bounce pass ang kanyang ginawa dahil si Gamboa ay binigyan agad ng screen nila Nete. Si Lastimosa naman ay nanatiling nasa malayo na kinaseryoso ni Mendez. Wala nga itong ginawa at hinayaan lang nito ang kanyang mga kasamahan sa plano ng mga ito. Nasambot naman ni Gamboa ang bola at makikita naman din ang paglayo ni Sandoval para palayuin si Markili na hahabol sana sa kanya. Si Magbuo na nga lang ang natira sa harapan ng basket at dito na nga siya umatake. Pagdating nito sa harapan ni Magbuo ay tumalo na si Gamboa. Isang fake iyon at hinintay niyang kumagat ito. Ngunit napaseryoso siya nang walang ganoong nangyari. Naipituloy siya at sa pagkakataong ito ay dito naman bumigla ng takbo si Lastimosa. Hiningi niya ang bola at sa pagdating nito sa kanyang palad ay napaseryoso rin siya ng si Mendez ay kamuntika na naman itong maagaw. Mabutit na hila niya ang talbog nito at sa paglapit ng bola sa kanya ay mabilis siyang tumalikod kay Ricky at mabilis niya itong inatrasan. Pinostehan niya ito at alam niyang hindi siya nito mapipigilan. Kasabay rin ng pag-atras niya ay ang bigla niyang pagkanan na sinamahan niya ng hawi ng kanyang kanang braso. Hindi nga sa kanya nakasabay si Mendez kaso dito naman lumitaw si Ibanez at napangiti pa si Lastimosa sa kanyang pagtalon. Isang extra pass nga ang ginawa niya at makikitang si Gamboa ay agad na umatras sa 3-point area ng mga oras na iyon. Pagkasambot nga ni Gamboa sa bola ay agad siyang tumalon kaso
Hindi rin nagpadaig sa depensa ang Kalapan. Lumitaw sa harapan nito si Sanchez na sumira naman sa bitaw ni Julius. Paanong nandito ka na kaagad? Tanungan niya at doon ay makikitang nagmintis ang kanyang tres. Tumama ang bola sa ring at pagbalik nito ay dito na nga nagtalunan ang mga nasa harapan ng basket. Si Magbuo ang nakakuha ng rebound at napaseryoso naman si Mendez dahil biglang umabante si Lastimosa. Paglapag nga ni Magbuo ay siya naman paglampas sa kanya ni Kyle. Hinaklit ito ang bola at bigla ang tumalon pa atras. Sinabayan din nga agad siya ni Magbuo at dito na napangiti si Lastimosa dahil sa pagbitaw niya sa bola. Gamit ang kanyang kaliwang palad ay doon na rin tumama rito ang kanang kamay ng player na sumabay sa kanya. Sumilbato agad ang referee at ang mga manonood ay napaseryoso nang ang bola ay tumalbog sa ring. Na sa huli ay pumasok pa rin. Basket counted. Bulalas ng referee at ang mga fans ni Lastimosa ay muli na namang nagwala dahil sa nangyari. Napangiti si Lastimosa na napatingin kay Magbuo. Napailing pa nga siya at pagkatapos ay naglakad na siya papunta sa free throw area. May tig-isang foul na sina Mendez at Magbuo. Napapangiting winika naman ni Coach Barcibal at napatingin nga rin siya kay Kyle na hataw na raw maglaro ngayon. Napangiti na nga lang siya muli nang mapasulyap kay Mendez na marahang huminga ng malalim. Parang nagkamali yata ang Mima Europa League na ibigay sa iyo ang pagiging MVP. Parang hindi ka ngayon makasagot sa ginagawa ni Kyle. Para magawa mo ang sinabi mo sa TV noong nakaraan, kailangan mo lang namang lampasan ang kakambal ni Kyrie. Nakikita mo na ba ngayon kung gaano karami pang magagaling na players ang kailangan mong lampasan para maging pinakamagaling sa bansa? Masyado kayatang nagpapatalos-dalos sa statement na iyon. At mas lalo tuloy natutuwa ang mga makakalaban mo na talunin ka sa oras na makaharap ka nila. Wika pa nga ni Coach Barcibal sa kanyang sarili na parang masayang masaya dahil sa performance ng kanyang team, lalo na kay Lastimosa. 11-2 ang naging score nang naipasok pa nga ni Lastimosa ang bonus shot para matagumpay niyang mabuo ang 3-point play na kanyang in-execute. Katapos nga noon ay agad niyang pinababa ang kanyang mga kakampi para hintayin ang pagpunta ng Kalapan sa side ng mga ito. Nakita naman ni Ibanez ang nangyayari at napatingin siya kay Ricky. Ipasa mo muna sa akin ang bola, Ricky. Mahina niyang sabi kay Mendez at pagkasambot nga nito sa bola ay ipinasa na nito ito sa kanya kaagad. Si Ibanez ang nagtawid ng bola at si Gamboa ay agad na lumapit dito. Alam nga ni Julius na may tira rin ito sa malayo at hindi raw niya ito dapat pabayaan. Si Marlo naman ay mabilis na lumapit para sa screen at sa paggamit ni Ibanez dito ay agad nga siyang lumayo at pumwesto sa 3-point territory. Mabilis na humabol sila nete kaso maganda ang espasyong nagawa ni Ibanez na kung saan ay napaseryoso na lang siya nang lumitaw bigla sa tabi niya si Lastimosa. Paano nandito ito? Si Ricky. Sabi pa nga ni Carlos sa kanyang sarili at nang hanapin niya si Mendez ay nakita niyang wala itong bantay. Ipapasa na niya ang bola kaso dinikitan agad siya ni Lanete at Lastimosa. Isang double team ito at medyo napaseryoso ang crowd dahil sa nangyayari. Hindi naman daw ganito kaganda ang depensa ng Oxy noong nakaraan. Pero bakit daw nagagawa nila ito sa Kalapan ngayong game na ito? Ipasa mo na! Sigaw nga ni Isaiah at napatalo na nga si Carlo kaso bigla na lang nawala ang bola sa kanyang palad dahil napalo ito ni Lastimosa. Kasunod nga rin noon ay ang paglitaw ni Gomez at pagkuha roon. Hinabol naman ito ni Sanchez at muling pinigilan kaso naipasa na rin agad nito ang bola sa dumating na si Gamboa at si Carlo ay napaseryoso na lang dahil sa paglitaw niya sa harapan nito ay biglang isang extra pass na naman ang naganap ng mga sandaling iyon. Sinambot ni Lastimosa ang bola na kasalukuyan namang hinahabol ni Ibanez na handang-handangang bawian ito. Pigilan mo nga ako, Ibanez. Mahinang wika ni Kyle at dito na nga napaseryoso si Carlo at bigla niyang nilampasan ito. Nagbago nga ang atmosfera sa pagitan ng dalawa at gumalaw rin ang mga mata ni Carlo. Kumanan bigla si Lastimosa kaso bumigla siya ng kaliwa at sa pagsabay ni Ibanez ay isa na namang change direction move ang naganap. Kumawala nga ang malakas na cheer para kay Lastimosa dahil biglang napaupo sa sahig si Ibanez nang isang mabilis na crossover ang nangyari. Si Maki Romero nga ay hindi maiwasang mapailing. Dapat daw ay naglalaro siya ngayon para maranasan ang ganitong laro ni Lastimosa. Alam nga niyang magaling ito at lalong alam niya na pang higher league ang skills nito sa basketball.
Dumiretso nga si Lastimosa sa basket at dito na nga niya inilagay ng walang bantay ang bola gamit ang kanyang kaliwang kamay. Binantayan na niya ito kaso mula sa kanyang likuran ay bigla na lang ding lumitaw si Mendez na marahang napangiti. Hinampas nito ang bola at ang mga manonood ay nabigla sa taas ng ginawa nitong talon. Natamaan ni Mendez ang bola na naging dahilan upang magmintis ang ginawa ni Lastimosa. Tumama na nga lang sa ring ang bola at bumalik ito paloob ng court. Paglapag nga nilang dalawa ay mabilis niyang hinabol ni Mendez ang bola at hinampas niya ito pauna nang sasalubungin na ito ni Gamboa. Napatakbo naman si Lastimosa at agad na hinabol si Mendez. Napangisi na nga lang siya dahil hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito. Masyado ako naging kampante dahil maganda nilalaro namin. Sinong mag-aakalang mabubutaan ako ng isang 5'6". Nakahabol nga si Lastimosa kay Mendez at sa pagdikit niya rito ay dito na nga bumigla ng hinto ang ball handler. Napalampas nga si Kyle pero agad siyang bumalik para dikitan si Ricky. Ngunit sa kanyang paglapit ay lumipat naman ang kaliwa at kanan ng dribble ni Ricky sa bola. Yumuko nga si Mendez para sa isang duck-in move kaso nang sabayan ito ni Lastimosa ay biglang nagbago ng galaw ang player na may asul na jersey. Pinatalbog ni Ricky ang bola sa kanyang likuran at sa paglipat nito sa kanyang kanang palad ay doon na nga niya nilampasan si Lastimosa. Mabilis na crossover iyon at sa paggalaw ng isang paa ni Kyle ay dito na nga napangiti si Mendez nang hindi inaasahan. Natahimik ang crowd ni Lastimosa nang makita nilang nakaupo na sa sahig ng court ang player na ito. Ang ilang manonood nga ay napamura na lang dahil si Mendez ay nasa ere na rin at nagpakawala na ng isang tres. Hinalit din ng bola ang basket dahil sa pagpasok ng tres na iyon na isang malinaw na highlight play para sa lahat ng nakasaksi. Pinagmasdan pa nga ni Ricky si Kyle nakakatayo lang mula sa nangyari. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Kyle Lastimosa, sabi nga ni Mendez sa kanyang sarili at pagkatapos nga ng tres na iyon ay tila ang momentum ng laban ay magbabago na. Nagising na si Giant Slayer at sinimulan na niya itong gawin kay Kyle Lastimosa na biglang kumabog ang dibdib nang hindi inaasahan.